Naniniwala ka ba na lahat ng sobra ay masama? Kahit pa ang pagiging mataas ng iyong ambisyon ay hindi rin daw nakakabuti sa iyong kalusugan, pati na rin sa relasyon mo sa ibang tao. Meron po bang masama kung ambisyosa o ambisyoso tayo? Tunghayan natin ang ating tampok na kwento sa araw na to na pinadala sa atin ni Carla. Sabi niya, mataas raw masyado ang kanyang ambisyon sa buhay. Sa tingin mo, masama kaya ito o nakakabuti? Dito lang po yan sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na hindi maganda kung masyadong matayog ang iyong ambisyon. Pero kung ikaw ay lumaki sa isang buhay na puno ng kahirapan, hindi po talaga madali ang buhay. Kaya ang gusto mo ay umangat, yung mataas na mataas para hindi ka naabutan ng hirap at hindi ka na rin abutan ng mga pasakit. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat, kumusta po kayo? Ako po si Carla. Sa edad ko pong 32 anyos sa ngayon, masasabi kong marami na po akong nasuungang mga laban. Marami na rin akong laban na pinatalo. Maraming mga pagkatalo, maraming mga tagumpay, at may pagkakamaling muntik na ring sumira. Hindi lamang sa aking buhay, kundi maging sa aking buong pagkatao. Pero kung may isang bagay na hinding-hindi ko po pinagsisisihan, yun ay ang pagiging super ambisyosa ko. Mama Mia, lumaki po ako sa barong-barong sa Tondo. Sa pamilya namin ay 7 po kaming magkakapatid. Ako ang bunso. Ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang isang kargador sa pier, habang ang nanay ko naman ay naglalabada sa mga bahay ng mga mayayaman sa Binondo. Bata pa lamang po ako, Mama Mia. Alam ko na pong ayokong matulad sa kanila ang magiging buhay ko. Alam kong hindi ako pinanganak para maglaba, para magsilbi sa iba. Pinanganak ako para tuparin ang aking takda. At yun ay maging isang napakamatagumpay na negosyante. Anak, hindi naman masamang mangarap. Pero huwag mong kakalimutang manatili kang mapagkumbaba, ha? Kasi kapag masyado kang matayog, masyado kang mataas, hindi mo na mamalayan, marami ng tao ang gustong bumagsak ka. Yan ang laging paalala sa akin noon ni Mama. Pero para sa akin, Mama Mia, wala namang masama kung masyadong mataas ang pangarap mo. Walang masama kung ngayon pa lang iisipin mo na ang magiging buhay mo sa hinaharap. At hindi sapat na hanggang pangarap lang. Hindi sapat na hanggang nangangarap ka lang. Kung meron kang pangarap, kailangan mo itong habulin. Kahit sino pa ang matapakan mo. Kahit sino pa ang gusto mo o pwede mong apakan, ay sige lang. Basta ang importante, kailangan mong mapagtagumpayan ang iyong mga pangarap. Mama Mia, ang unang indikasyon po ng pagiging ambisyosa ko ay nag-umpisa hindi pa lamang po ako nag-aaral. Dati pa lamang, talagang inaambisyon ko na maging isang katulad ako dun sa mga pinagsisilbihan ng mama ko. Minsan nga, Mama Mia, sinama pa ako ng mama ko habang siya ay naglalabada sa isang mayamang pamilya sa Binondo. Napakalaki ng kanilang bahay. Napakalayo ng kanilang kisame mula sa kanilang sahig. Hindi katulad sa bahay namin. Hindi nga katangkaran ng mga kuya ko, abot na nila ang kisame namin.
Butas-butas pa po yun. Yung bahay na pinagdalhan sa akin ni nanay ay merong isang napakalaking chandelier. Tapos, ang ganda-ganda ng sofa. O anak, huwag kang umupo dyan ha. Hindi sa atin yan. Huwag kang umupo dyan, baka madumihan mo yan. Pagbayaran pa natin. Alam mo namang wala tayong pambayad, di ba? Mama naman, tinitignan ko lang naman eh. Oo nga, pero wag kang masyadong malapit. Tingnan mo oh, pinagpapawisan yung kamay mo. Baka dumikit pa yung pawis mo dyan. Nako, wala tayong pambayad dyan. Nangangamba noon ang aking ina dahil lahat po ng nakikita ko sa bahay na yon ay talaga namang kamangha-mangha. At hindi ko po naitago noon ang pagkamangha ko. Pati na rin yung ilang mga muebles, Mama Mia. Kahit nga mga vase, halatang halata mong mamahalin. Hindi yung mga tipo ng vase na makikita natin sa mga palengke na konting sagi lamang ay agad na itong matutumba. Yung mga vase nila, Mama Mia, kahit siguro pumasok ako sa loob ay hindi man lang yun gagalaw sa sobrang bigat. Ang ganda, ang gara ng bahay nila. Habang naglalabada ang mama ko, ako naman ay kunwari naglalakad doon sa may garden. Kunwari bahay ko yun. Nagpapakadonya ang feeling ko noon doon, Mama Mia. Ang ganda naman ng bahay na to. Balang araw, magkakaroon din ako ng ganito. Yan ang pangako ko sa sarili ko. Kaya naman, alam ko po na wala po akong ibang pagpipilian kundi ang magsikap. Wala kasing choice. Anak po ako ng mga mahihirap. Walang maitutulong sa akin ng mga magulang ko. Hindi ako kagaya ng ibang mga kabataan na may mga magulang na pwedeng sumalo sa kanila. Kung may maisip silang negosyo, may mga magulang na pwedeng pumondo, pwedeng magbigay ng kapital. Samantalang ako wala, ni halos nga hindi kami makakain ng 3 beses sa isang araw. Swerte na kapag nagkaroon kami ng ulam na karne. Mama Mia, tuwing Pasko lang po kami nakakatikim ng karne. Tuwing may nagbibigay sa nanay ko. Kapag naglalabada si Mama bisperas ng Pasko, ay meron pong mga mayayaman na nag-aabot sa kanya ng pagkain. Merong mga spaghetti package at syempre may hotdog na paborito ko kahit na hindi ko araw-araw nakakain yon. At meron ding karne, Mama Mia. Hindi ko masasabi na napakalungkot ng Pasko namin. Maganda pa rin naman ang Pasko namin dahil kapag nakakapaglabada ang mama ko, siguradong may ihahanda kami. Lagi po akong sumasama sa mama ko tuwing naglalabada siya ng bisperas ng Pasko. At dahil nakikita ako ng mga mayayaman na pinagsisilbihan ng aking ina, ay nabibigyan din nila ako ng pera. Kaya ang perang yun, Mama Mia, ay iniipon ko talaga. Pakatago-tago ko pa ang pag-iipon noon dahil takot ako na baka nakawin yon ng mga kapatid ko. Minsan nga nagtanong ang papa ko, sino may pera dyan? Wala na tayong pang-ulam mamaya, wala pa tayong bigas. Tahimik na tahimik ako noon, Mama Mia. Ayoko pong ipresenta yung pera ko kasi kailangan ko yun eh. Iniipon-ipon ko yun para sa business na itatayo ko. Alam kong masyadong malayo pa yun dahil elementarya pa lang ako sa panahon na yun, Mama Mia. Pero kahit na elementarya pa lamang ako, ay iniisip ko na ang hinaharap. Grabe ang pagtatago ko nun sa pera ko. Pero wala din akong nagawa nung nakita yun ng kuya ko. Etong si Carla, may pera pala dito pa oh. 200 ata to. Binilang-bilang niya at muntik pang umabot ng 500 iyon. Matagal ko na po iyong iniipon. Kapag sumasama-sama kasi ako kay mama, ay nabibigyan din ako ng kanyang mga nagiging amo. Iyak ako ng iyak noon dahil ayokong pagastos ang pera na yon. Anak, walang-wala tayo.
Hindi makakapaglabada ang mama mo. Alam mo namang may sakit siya ngayon, di ba? May lagnat siya ngayon, may ubo pa. Gusto mo bang nahihirapan ang mama mo? Tanong ng papa ko nung umiiyak na talaga ako dahil kukunin na nila ang pera ko. Sa huli, Mama Mia, wala rin naman akong nagawa. Pinagsabihan pa ako noon ng mga kapatid ko na napakadamot ko raw. May pera naman daw ako pero natitiis kong magutom kaming lahat. Hindi kasi nila ako naiintindihan, Mama Mia. Hindi nila naiintindihan na yung perang yon ay iniipon ko dahil alam ko na kapag nagkaroon kami ng project sa school ay wala na namang pambili ang mga magulang ko. Mama Mia, lagi po kasi akong top 1 sa klase. Lagi po akong nagsusumikap. Kapag may recitation, lagi akong nagtataas ng kamay ko. Kapag may mga projects, tumutulong ako sa mga kaklase kong may kaya para naman mabiyayaan din nila ako ng papel at kung ano pa mang mga kailangan kong requirements. Kaya nga nag-iipon ako, Mama Mia para kapag may requirements na ay mabibili ko kaagad. Kahit kailan, hindi talaga ako nagpapatalo. Kahit masakit ang tiyan ko sa gutom dahil wala akong baon, ayos lang yon, Mama Mia. Hindi ko yon iniinda. Mas iniisip ko ang pangarap ko. Lagi po akong nakikinood ng TV sa kapitbahay namin. At alam nyo ba yung pinapanood ko? Yung mga dokumentaryo. Lalong-lalo na yung mga speeches ng mga matagumpay na tao. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob sa kanila. Lalo na kapag nasasabi nila, Mama Mia, na huwag mong gawing hadlang ang iyong kahirapan para hindi mo maabot ang iyong mga pangarap. Kaya kahit may lagnat ako, kahit na masakit ang tiyan ko, pumapasok pa rin ako sa klase. Pinipilit ko pa rin intindihin lahat ng mga leksyon namin. Mama Mia, kapag nasa bahay ako, agad ko pong ginagawa ang mga assignments ko. Hindi po ako katulad ng ibang bata na inuuna ang mga laro. Lahat ng proyektong ginagawa ko sa school, ginagawa ko yun na para bang isa ng thesis sa college. Gusto kong mapansin, gusto kong marinig ang palakpakan ng lahat. Gusto kong laging ako yung bida. Kaya naman sa school, nagpipresenta din ako bilang beadle sa klase. Nagpipresenta din ako sa mga teachers kapag may mga kailangan silang estudyante. Kailangan akong makita ng lahat. Kailangan akong maging bida sa paningin nila para maging madali para sa akin ang buhay. Nung high school ako, Mama Mia, dito ako mas naging palaban pa. Kung palaban at hindi na ako nagpapatalo nung elementarya, ay mas lalo ko pa pong ginalingan nung high school. Alam ko kasi, Mama Mia, na sa high school, kapag valedictorian ka, pwede kang makakuha ng full scholarship sa kahit na saang universidad na gusto mong mag-aral. Alam ko po mahirap ang buhay namin. Alam ko po hindi madali ang maghanap ng pera. At alam kong walang kasiguraduhan kung masusuportahan ako kahit papaano ng mga magulang ko hanggang kolehiyo. Ang ginagawa ko, bawat araw na dumaan, lahat yon pinagsusumikapan ko, Mama Mia. Tumakbo ako at nanalo bilang presidente ng aming student council. Naging editor-in-chief din ako ng pahayagan sa paaralan. At consistent first honor student po ako lagi. Pero ang kapalit nun, Mama Mia, alam mo ba? Walang may gusto sa akin. Ang kapalit noon, Mama Mia, ay walang mga kaibigan na lumalapit sa akin. In short, nawalan po ako ng mga kaibigan. Maraming humahanga sa taglay kong kapursigiduhan at pati na rin katalinuhan. Pero ang kapalit noon ay nililibak at pinag-uusapan ako sa likod ko. Ayaw kitang makasama, Carla. Masyado kang competitive. Lahat na lang sa'yo, kompetisyon. Parang hindi ka nagiging masaya kapag may nananalong iba. Sabi sa akin ng dati kong matalik na kaibigan.
Aaminin ko, Mama Mia, nasaktan po ako nung marinig ko yun mula sa kanyang bibig. Masakit, oo, totoo. Pero hindi ako nagpatinag. Hindi ako nagpadala at hindi ko inuna ang emosyon ko. Sabi ko noon sa sarili ko, bahala sila. Wala akong pakialam kung ayaw nila sa akin. Hindi ko naman kailangan ng kaibigan. Kailangan ko na magtagumpay. At pwede naman, 'di ba, na walang kaibigan at magtagumpay ka. Kasi yung mga kaibigan na yan, yung mga barkada na yan, hadlang lamang yan. Magiging sakit sa ulo lamang yan. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay mas inigtingan ko pa ang pagiging magaling ko sa lahat ng bagay. Kapag may nakikita akong kaklase kong nauungusan ako, halos hindi na po ako natutulog sa gabi para lang makapag-aral. Hindi pwedeng may lumamang sa akin kahit isang puntos lamang. Dapat manalo ako, maging valedictorian ako ng walang kwestiyon. Para pagdating ng araw ay makapasok ako sa gusto kong paaralan. At kapag nangyari yun, alam kong isang hakbang na ako papalapit sa aking ambisyon. Mama Mia, pati mga kagrupo ko noon sa high school, kapag meron po kaming mga presentation, mga group report at mga kailangan na gawin sa eskwela, ay nagagalit at naiinis sila sa akin. Masyado raw akong perfectionist. Minsan, Mama Mia, meron pong isang ni-require sa amin ng aming Filipino teacher. Gumawa raw kami ng isang pagsasadula. 2 buwan ang binigay sa amin na pagpe-prepare para sa pagsasadula na yon. 1 oras kasi ang sadula sa bawat grupo. At nung nagkaroon na ako ng grupo, sa araw din na yon ay nakipag-meeting ako sa kanila. Sinabi ko na agad kung ano ang magiging papel ng bawat isa sa pagsasadulang iyon. May naisip ka na agad na storya? Oo, ako nang bahala doon. Basta sa Sabado, practice na tayo, ha? Ano? 2 buwan pa bago ang pagsasadula, ah. Ano? Bakit? Kailan ba tayo magpe-prepare? Kapag malapit na? Carla naman, ang dami-dami pa nating requirements sa ibang subject ko. Tapos na ako dun. Tapos ko na yung ibang mga projects. Ikaw, tapos na. Paano naman kami? Ni wala pa nga kaming nauumpisahan eh. Abay, problema ko ba yun? Problema ko ba kung hindi kayo nag-aral ng mabuti? Problema ko ba kung hindi nyo inayos yung schedule nyo? Basta mag-practice tayo sa Sabado. Kung ayaw nyo, sabihin nyo lang dahil sasabihin ko kay ma'am na magpapalit ako ng grupo. Wala silang nasabi noon sa akin, Mama Mia. Titig na titig lang sila at alam kong inis na sila sa mga ginawa ko. Tama naman ako, 'di ba? Kasalanan nila kung hindi nila agad ginagawa ang mga pinapagawa sa amin. Yan tuloy nagpapatong-patong na ang kailangan nilang gawin. Mama Mia, dahil doon ay nilapitan ako ng ilan sa mga malalapit sa akin nung elementarya. Uy Carla, ano nangyayari sa'yo? Sabi ng iba nating kaklase, masyado ka raw competitive. Sa Sabado raw agad ang practice ninyo? Oo, bukas ibibigay ko na sa kanila yung script nila. Ano, nakagawa ka na agad ng script? Ako pa ba? Carla naman, dahan-dahan. Hindi lahat katulad mo. Hindi lahat kasing bilis mo. Hindi lahat kasing porsigido mo. Pwes hindi ako pwedeng madamay kung tatamad-tamad kayo. Kailangan na makipag-compete at makipagsabayan kayo sa akin. Alam niyo naman, 'di ba? Ayoko ng tamad. At isa pa, ako nga, ang dami-dami kong responsibilidad. Tumutulong pa ako sa bahay. Student Council President pa ako dito. Tapos hindi nyo nakakaya, yan lang ang kailangan nyong gawin? Pagkatapos kong sabihin yon ay tumalikod na ako. Hindi na ako tumanggap ng kahit na ano pang katwiran mula sa kanila, Mama Mia. Mula nga noon ay tinakwil na ako ng mga kaibigan ko. Kapag ako ay sumasagot sa klase, wala na pong nagsasalita. Huwag ka nang makipagkompetensya dyan. Di naman yan nagpapatalo.
sabi pa ng iba. Minsan nga, Mama Mia, may nag-aya sa akin na gumala raw kami. Isang kaklase ko na ang sabi ng aking ibang mga kaklase ay may gusto raw sa akin yon. Pero bago pa man siya nakapag-aya sa akin ay binara ko na siya. Sorry wala akong panahon sa ganyan. Abala ako sa mga extracurriculars ko. Abala ako sa mga kailangan kong gawin sa school. Pasensya ka na, maghanap ka na lang ng iba. Prangka kong sabi sa kanya. Ang pagkakaprangka ko na yon ay nasa harap pa talaga ng iba naming mga kaklase. Ang siste tuloy ay napagkantsawan siya ng buong klase. Sabi nila binasted ko raw siya. Ang arte naman ni Carla. Yang si John, ang dami-daming nagkakagusto dyan eh. Pero si Carla, binasted niya agad, hindi pa nga nakaporma yung tao. Sinabi mo pa. Alam mo naman yung si Carla, parang robot yan, walang pakiramdam. Yan ang mga naririnig-rinig ko sa paligid ko, Mama Mia. Pero wala akong pakialam nga. Bahala sila. Isipin na nila ang gusto nilang isipin. Pagchismisan na nila ako kung yun ang ikakaligaya nila. Basta ako, ang gusto kong gawin ay magtagumpay. Ang gusto kong gawin ay maging valedictorian para makapasok ako sa isang kilalang universidad. At nangyari nga ang gusto ko, Mama Mia. 4th year kami nung wala na talagang nangahas na kumalaban sa akin. Ako na ang nangunguna sa bawat subject. Kaya naman, ako ang unanimous valedictorian sa school namin. At dahil doon ay nakapasok ako sa isang kilalang universidad sa Maynila bilang isang scholar. Mama Mia, nung nakapasok ako doon, kitang-kita ko kung gaano kaliit lang ang mundong ginagalawan ko. Ang laki ng campus nila. Hindi katulad sa campus namin nung elementarya at high school. Wala pa nga sigurong 1/8 ang campus namin sa high school, pati na rin sa elementarya kahit ipagdugtong mo pa yon sa area ng university na pinasukan ko. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, tila abot kamay ko na ang aking mga pangarap. Business Administration ang kursong kinuha ko. Dahil nga po, gustong-gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo. Gustong-gusto ko na magiging katulad ng mga pinapanood ko sa telebisyon ng aming kapitbahay. Gusto kong maging isang CEO balang araw. Yung nagpapatakbo ng isang malaki at matagumpay na kumpanya. Yun po lagi ang dinidaydream ko, Mama Mia. Yun po lagi ang iniisip kong mangyayari sa aking hinaharap. Hindi ko lang gustong maging isang empleyado. Hindi lang trabaho ang gusto ko. Gusto ko ng kapangyarihan. Hindi lang pera. Gusto ko talaga na may say ako sa lahat ng bagay. Dahil hindi naman po kaya ng mga magulang ko na tustusan ang ilan pa sa mga pangangailangan ko sa eskwela, Mama Mia, ay nag-working student po ako. Sa umaga, nasa klase ako. Sa gabi naman ay isa akong call center agent. Yes po. Puyat na puyat kung tutuusin ang lifestyle ko nung mga panahon na yon. Hindi na ako natutulog minsan ng ilang araw, Mama Mia. Walang tulugan. Go lang. Trabaho lang. Aral lang. Alam ko, Mama Mia, na lahat ng sakripisyo kong ito ay magbubunga din balang araw. Alam ko, may patutunguhan din lahat ng sakripisyo ko. Alam mo, Mama Mia, hindi po ako yung tipo na sinasabi sa sarili na kawawa ka naman o kawawa naman ako dahil pinanganak akong mahirap. Ang totoo niyan, mas naging ganado pa akong pagurin lalo ang sarili ko. Alam ko kasi na sa pagpapagod ko sa aking sarili, ay may kahihinatnan at may patutunguhan ng lahat ng ito. Kesa naman manahimik lang ako at tanggapin na lang ang kapalaran ko bilang isang mahirap na nilalang.
Ayokong mangyari ang ganon. Ang gusto ko ay magtagumpay. Ang gusto ko ay ipakita sa lahat na hindi hadlang ang kahirapan namin para makamit ko ang lahat ng gusto ko sa buhay. Anak, baka naman magkasakit ka na niyan. Wala ka ng pahinga eh. Kung wala ka sa klase, nasa trabaho ka naman. Hindi ba pwedeng bawasan mo na lang yung units mo sa school? Mama, hindi pwede. Kasi mawawalan ako ng scholarship kapag hindi ko binuo yung units. Eh, paano kaya kung lumipat ka na lang ng trabaho, yung pwede na 4 hanggang 5 oras lang? Mama, mas malaki po ang kitaan sa call center. At isa pa, napapractice ko po doon ang sarili ko. Napapractice ko ang English ko doon. Kaya alam ko, mas malalapit ako sa tagumpay na gusto ko. Talaga ba anak? Sa tingin mo, tama yung ginagawa mo sa katawan mo? Huwag kang mag-alala mama. Konti lang naman to eh. Ilang taon na rin naman. Nasa 3rd year college na ako noon, Mama Mia. 2 taon na lang kung tutuusin. 2 taon na lang na pagsasakripisyo at mapagtatagumpayan ko na ang lahat ng gusto ko. Ikaw bahala anak, pero wag mo masyadong pagurin yung sarili mo ha. Alam mo naman, mahirap lang tayo. Kung ano't ano man ang mangyari, wala tayong pampaospital mo. Huwag kayong mag-alala mama, malakas to. At mas malakas kaysa sa kung anumang virus ang determinasyon ko sa pangarap ko. Mama Mia, nung nagtapos na po ako ng kolehiyo, ay taas noo po talaga ako sa lahat ng tao sa aming lugar. Hindi po madali ang magtapos ng kolehiyo, lalong-lalo na sa mga katulad ko. Pero napagtagumpayan ko. Kung proud ako sa sarili ko, nakita ko naman kung gaano ka-proud sa akin ang aking pamilya, lalong-lalo na ang aking mga magulang. Hindi raw nila akalain na magkakaroon sila ng anak na gagraduate ng college. Well, ganun talaga. Napatunayan ko sa lugar namin na hindi po hadlang ang kahirapan para maging matagumpay ka, para magtapos ka. Pero gaya nung high school ako, Mama Mia, robot po ang paningin sa akin ng mga kaklase at mga nakakasalamuha ko. Wala pa rin akong love life sa pagkakataon na to. Hindi kasi yon ang focus ko. Alam ko kasi, Mama Mia, na magiging distraction lamang ang pag-ibig kapag yun ang pinapasok ko sa aking mundo. Mas inuna ko ang aking pangarap dahil mas importante ito. At nung nagtapos na nga ako ay hindi agad ako nagpahinga. Sabi pa ng mama ko, pwede na raw akong magpahinga. Total ay magtrabaho naman ako sa call center. Pero hindi po ako nagpahinga agad, Mama Mia. Nag-apply agad ako ng trabaho. Wala kasi akong balak na mag-call center habang buhay. Ang gusto ko ay mag-gain ng mga experiences para sa itatayo kong negosyo. Kaya naman, nag-submit agad ako ng aking resume sa iba't ibang kumpanya. Hanggang sa na-hire po ako bilang isang junior marketing assistant sa isang multinational company. Hindi ko na lang po sasabihin dito ang kumpanya dahil baka makilala pa ako ng ibang mga tagapakinig nyo, Mama Mia. Pero yun nga, pumasok ako sa isang malaking kumpanya na yun. Sa loob lang ng 1 taon ay na-promote agad ako. Paano ba naman kasi, Mama Mia? Halos hindi na ako umuuwi noon ng bahay hanggat hindi ko nagagawa ng maayos ang trabaho ko. Pulidong pulido. Ang lahat ng trabaho ko dapat walang masabi ang kahit na sino. Na-promote agad ako dahil sa sobrang sipag, diskarte, at kung minsan, aaminin ko, Mama Mia, may mga dirty tactics din ako. Napag-alaman ko kasi yon mula sa pagtatrabaho ko sa call center. Hindi po pwede na lagi ka na lang goody good girl.
hindi magtatagumpay ang mga katulad mo kung ganyan ka. Kasi ang mundo, gaya nga nung sabi sa pelikula, ay isang malaking quiapo. Kapag masyado kang kampante, kapag masyado kang mabagal, mauungusan ka, mauunahan ka at maaagawan ka. Siyempre, hindi po ako pumapayag na maagawan, Mama Mia. Kaya naman pati dirty tactics ng paninira sa kasamahan ko sa trabaho ay pinasok ko na rin. Ginawa ko rin masigurado lang ang posisyon ko. Oo, Mama Mia, inaamin ko po. May mga pagkakataong sinadya kong ilaglag ang iba kong mga kasamahan sa trabaho para lamang maiangat ang aking sarili. Minsan nilaglag ko ang kasamahan kong si Lani. Si Lani ay mas nauna pa sa akin sa kumpanyang yon. Senior ko siya, Mama Mia. Nilaglag ko siya sa isang project na amin pong pinagsamahan. Sinabihan ko ang boss namin na si Sir Arnold na hindi pa natatapos ni Lani ang report niya. Kahit ako ang may hawak nun, Mama Mia. Kahit ako ang pinagsasubmitan ni Lani ng report niya para sabi ko ay maisabay ko na sa pagsasubmit ko sa akin. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay inuna kong isumite yung aking parte ng trabaho. Ang bilis mo naman, Carla. Alam mo, bilib talaga ako sa galing mo. Huwag ka naman ganyan, sir. Siyempre, ginagawa ko lang ng mabuti ang trabaho ko. Bilang mabuti naman po kayo sa akin, pati tong kumpanya. Siya nga po pala, sir, sabi ni Lani, baka matagalan raw po ang pagsasubmit niya dun sa kanyang report. Ano? Bakit naman? Ewan ko, hindi pa raw siya tapos eh. Hindi siya tapos kahapon nagpaalam na mag-early out dahil may anniversary dinner sila ng boyfriend niya. Ay naku sir, sinasabi ko naman kay Lani na yung boyfriend na yan, kapag yan ang inuuna mo, masisira talaga ang diskarte mo sa trabaho. Nasaan na nga si Lani at kakausapin ko? Naku sir, wag na, pinagsabihan ko na po. At huwag kayong mag-alala, ako po ang magpa-follow up ng report niya. Ako na rin po magsasubmit sa inyo para wag nang uminit yung ulo ninyo. Pero kailangan ko pa rin mapagsabihan si Lani. Sir naman, huwag kayong mag-alala, ako nang bahala doon. Mama Mia, umubra po ang paninira ko kay Lani. Umubra ang pakikipapel ko kay Sir Arnold. Dahil sa magandang pinapakita ko kay Sir Arnold at dahil sa pinapakita ko sa kanyang kaya ko ring mag-lead ng isang team, hindi po si Lani ang na-promote. Kahit na ang tagal-tagal na niyang inasam ang promotion na yon, Mama Mia. Kahit na alam kong ang tagal-tagal na niyang pinagtrabahuan yon. Wala pa ako sa kumpanyang yon ay pinagtatrabahuan na ni Lani ang posisyon na yon. Pero syempre hindi ako papayag na mapunta yun sa kanya. Dahil alam ko medyo matagal-tagal pa bago mag-open ulit para sa isa pang promotion. Kaya naman, ginawa ko talaga ang lahat para ako ang makuha doon at nagtagumpay naman ako. Ako ang na-promote sa trabaho, Mama Mia. Si Lani, dahil sa sobrang frustrated niya, ay hindi na niya nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Ano ba naman yan, Lani? Puro mali-mali naman tong trabaho mo eh. Sabi ko sa kanya dahil sa pagkakataon na yon, ako na po ang direct supervisor niya. Pasensya ka na. Hindi na dadala sa pasensya yan, Lani. Alam mo namang ako ang mananagot kay Sir Arnold, di ba? Kapag nag-submit tayo ng mga ganito. Mama Mia, narinig ko rin si Lani minsan na may pinagsabihan siyang isa naming kasamahan na sinulot ko raw ang promotion mula sa kanya. At dahil doon ay mas lalo ko pa siyang siniraan hanggang sa pinatawag na siya ng management at tinanggal na siya sa kanyang trabaho. Mali? Oo naman, alam ko. Pero para sa akin noon, Mama Mia, hindi ka magtatagumpay sa mundong naglalamunan sa isa't isa kung hindi ka magiging makasarili.
Walang tagumpay na mangyayari sa buhay mo kung hindi mo aabutin ng sapilitan ang mga gusto mo. Makasarili akong naniniwala na walang lugar ang kahinaan sa laban ng buhay. Kung mahina ka, kung hindi mo kayang makipagsabayan at hindi mo kayang makipag-ungusan, ay siguradong matatalo ka. Siguradong walang mangyayari sa'yo. Mama Mia, halos 5 taon po akong nag-ipon. Nag-ipon ng nag-ipon, na-promote ng na-promote. Sa dami ng overtime, racket at mga side hustles na ginawa ko, Mama Mia, sa wakas ay nakabili na rin ako ng sariling condominium unit ko sa BGC. Oo, medyo imposible ano? Pero posible po sa katulad ko na halos hindi na natutulog sa paghahanap buhay. Nagbibigay naman ako sa nanay ko nung mga panahon na yon, pero pakonti-konti lang. Para lang sa kanilang dalawa ng tatay ko. Kinausap ko ang mga kapatid ko at sabi ko sa kanila, since meron na silang pamilya, sila na ang bahala sa mga pamilya nila. Ama't ina ko lang ang bubuhayin ko. May mga kamay at mga paa naman sila, 'di ba? Kasalanan na nila kung hindi sila magsusumikap sa buhay. Nung una ay medyo nayabangan pa sa akin ang mga kapatid ko. Siyempre, dahil nasagi ko ang pride nila, ay kung ano-ano ang mga pinagsasasabi nila sa akin. Ano bang kala mo sa amin ha, Carla? Hindi namin kayang mabuhay nang wala ka? Kaya namin, uy. Di namin kailangan yung pera mo. Buti naman kung ganun, dahil may mga pinaglalaanan ako nito. Sabi ko pa sa kanila. Mapagmataas? Yes, oo, alam ko. Totoong super mapagmataas yun, Mama Mia. Pero, gano'n naman talaga ang buhay, di ba? Kailangan mo na maging matapang. Dahil nakapag-ipon na ako noon, Mama Mia, ay tumigil ako sa pagiging empleyado ko. Ito naman ang pangarap ko dati, ang hindi maging empleyado habang buhay. Tumigil ako sa pagiging empleyado at nagtayo po ako ng sarili kong digital marketing firm. Oo, Mama Mia, lahat ng mga natutunan ko sa kumpanya, lahat yun kinuha ko at nilagay ko sa kumpanyang balak kong itayo. Nung una, syempre, ako lang po ang tauhan. Ako lang ang empleyado. Ako lang ang gumagawa ng lahat. Wala namang problema sa akin yun dahil inaral ko naman talaga ang parting yun. Inaral ko lahat, Mama Mia, para lang ako na makapagpatayo ng sarili ko. Sobra-sobra yun, Mama Mia. Sobra ang pag-aaral ko. Dahil nga may kapital na ako noon, sinabi ko sa sarili kong eto na ang magiging umpisa ng aking tagumpay. Pero dahil kabago-bago pa lang ay ako lahat ang gumagawa. Mula sa web design, sa ad campaigns, sa social media content, lahat yon akin. Lahat yon pinag-isipan ko. Hanggang sa dahil galing nga ako sa isang prestihiyosong kumpanya, ay may mga kliyente din akong nadala sa aking bagong company. May mga kliyente din akong nagtiwala sa akin noon dun sa malaking kumpanyang pinasukan ko na nagtiwala din na magbigay ng proyekto sa akin. Hanggang sa unti-unti ay dumadami na ang aking mga kliyente. Nagsimula sa mga online sellers hanggang sa mga real estate companies. Yun ang mga kliyenteng nakukuha ko sa digital marketing company na tinayo ko, Mama Mia. Nakuha ko ang tiwala nila. Dahil lagi ko pong sinisigurado na ako ang pinakamagaling sa lahat. Lahat po ng karibal ko sa negosyo, lahat po yun pinag-aralan ko. Kung ano man ang ino-offer nila, talagang tinatapatan at mas tinataasan ko ang kalidad. Kung dati, habang empleyado pa ako, Mama Mia, ay hindi po ako nagpapahinga, mas lalo pa noong nagtayo na ako ng sarili kong kumpanya. Ng sarili kong negosyo. Mas lalo pa ako noon na walang pahinga at halos araw-araw na lang napagod.
Kapag gumagawa ako ng content para sa mga kliyente ko, Mama Mia, ay lagi akong nakangiti sa camera. Kapag nakikipag-usap ako tuwing may meetings kami ng mga kliyente ko, syempre, lahat ng matatamis na pangako, pati na rin ang matatamis kong ngiti, lahat yun inaalay ko sa aking mga kliyente. Pero sa likod ng camera, umiiyak ako gabi-gabi, Mama Mia. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pagod at pressure. Kung dati habang nagtatrabaho ako ay pagod na pagod ako, wala naman po lahat sa balikat ko yung pressure. Iba pa rin pala talaga kapag sariling negosyo mo na. Kung akala ng iba ay mas madali kapag may negosyo ka, hindi po. Mas doble at triple yung hirap. Lahat kasi nakaatang sa balikat mo. Magtagumpay o hindi ang isang proyekto, sa'yo ang bagsak nun. Kapag super ambisyosa ka, wala kang karapatang magpahinga. Paulit-ulit ko noon sa sarili ko habang tumitingin ako sa salamin at nakikita ko ang nanlalaki ko ng mga eye bags. Walang puwang ang kahinaan, walang puwang ang pahinga, at lalong walang puwang ang pagkatalo para sa mga ambisyon ko. Mama Mia, nalunod po ako sa pagiging sobrang ambisyosa ko. Nakalimutan ko na ang lahat. Pati nga ang sarili ko ay nawala na rin, Mama Mia. Lumayo ako sa mga pamilya ko. Hindi na kami nag-uusap ng mga kapatid ko. Mama Mia, hanggang sa isang araw ay may nagawa po akong isang pagkakamali. Isang pagkakamali na dapat ay hindi ko ginawa. Meron po akong na-meet via online. Tinanong niya po ako tungkol sa negosyo ko. Nung una ay hindi ko po siya pinapansin. Nung una ay wala po akong sinasagot sa kanya. Scene zone lamang siya sa kahit saang social media accounts pa siya mag-message sa akin. Nag-email na rin siya sa akin ng pagkahaba-haba na sinasabi niya kung gaano siya humahanga sa akin. Mama Mia, hanggang sa magkaroon nga ako ng isang napakalaking kliyente. Hindi sapat noon ang tauhan ko. Pero hindi rin naman ako makakakuha agad ng bagong tauhan dahil syempre, kapag may kliyente kang bago, tsaka mo palang siya sisingilin kapag tapos na ang inyong kontrata. Wala pang bayad yung kliyente na yon. Hanggang sa nag-post ako sa personal kong social media account. Tinanong ko kung sino ang gustong mag-invest sa kumpanya ko. Yung lalaking yun ang nag-message sa akin. Sabi niya, pwede raw kaming magkita over dinner. Siyempre dahil kailangan ko po ng investor, ay pumayag ako, Mama Mia. Mama Mia, ang nakipagkita sa akin ay walang iba kundi yung dati kong propesor. Hindi ko na halos tinignan ang profile niya nung nagme-message siya sa akin dahil wala nga akong oras para doon. Pero nung nagkita na kami sa isang restaurant, ay dun ko pa siya napagtanto kung sino siya. Kumusta ka na, Carla? Ayos lang naman po, sir. Sabi ko. Wag mo na, sir, ang itawag mo sa akin. Roman na lang. Sorry po, naaasiwa ako eh. Ano ka ba? Bakit ka naman naaasiwa? Halika na, order na tayo. Habang umu-order kami ay hindi po mapakali ang mga mata ni Roman. Lagi siyang pasulyap-sulyap sa akin. Ako naman nung mga panahon na yon ay Mama Mia naiirita pero wala akong magawa. May kailangan ako sa taong to. Hanggang sa matapos ang dinner ay nilatag na niya sa akin ang kanyang mga kondisyon sa kanyang pag-i-invest. Kahit magkano daw pwede niya akong bigyan. Basta sa isang malaking kondisyon. Pumayag lang daw akong makipagrelasyon sa kanya. Mama Mia, nung panahon na yon ay hindi ko gusto na makipagrelasyon sa kanya.
Una sa lahat, matanda po siya ng di hamak kesa sa akin. Hindi ko po pinangarap na magkaroon ng sugar daddy. Pangalawa, may asawa't mga anak po siya. May pamilya siya, Mama Mia. Oo, nasa probinsya yung asawa niya, pero the fact na meron pa rin siyang asawa. Nung sinabi niya sa akin ang kondisyon, ay agad akong tumayo at agad akong umalis. Hinayaan ko na siyang bayaran ng mga kinain namin. Umuwi ako ng bahay na galit, inis na inis sa kanyang mga pinagsasasabi sa akin. Pero Mama Mia, bago pa ako matulog sa gabing yun, ay atat na ulit yung kliyente. Tapos nagkaroon pa ng aberya dahil dalawa sa kliyente ko ang hindi na satisfied sa mga ginawa naming trabaho para sa kanila. Hindi na reach yung quota nila at kung ano-ano pa. Nagalit sila at nag-withdraw sila ng kontrata sa amin. Doon, Mama Mia, nagsimula ang kalbaryo ko. Kaya wala akong nagawa, kailangan ko po ng pera. Kung dati sa nag-aaral pa ako ni hindi ko nagawang ibenta ang sarili ko, ni hindi nga ako nagkaroon ng relasyon kahit kanino. Ngayon, dahil sa ambisyon ko, dahil nalamon na ako ng sobrang kaadikan ko sa tagumpay, ay pumayag akong makipagrelasyon kay Roman. Oo, Mama Mia, nagkaroon ako ng relasyon sa isang may asawa. Inisip ko noon mayaman si Roman. Oo nga't profesor ko siya, pero bukod doon ay marami pong negosyo ang kaniyang pamilya. Kung meron mang isang lalaking karapat-dapat sa akin, yun ay isang lalaking kasing tagumpay ni Roman. Matagumpay sa larangan niya sa pagtuturo, matagumpay din sa larangan sa negosyo. Pikit mata ko noong tinanggap si Roman kahit na ang totoo ay wala naman akong nararamdaman sa kanya. Pero Mama Mia, habang nagtatagal kaming dalawa, ay aaminin kong nagkaroon na rin ako ng pagtingin sa kanya. Si Roman po ang nakauna sa akin sa lahat ng bagay at alam niyo na kung ano yon. Minsan ay halos nagsasama na rin kami sa condo unit ko. Hindi kami makapunta dun sa condo niya, syempre dahil may nakakakilala doon sa kanyang asawa. In short, Mama Mia, para na po kaming nagli-live-in ni Roman paminsan-minsan. Pero may mga pagkakataon na umuuwi siya sa kanila sa probinsya. Lalo na kapag walang pasok at lalo na kapag merong kinakailangang ayusin siya sa kanyang mga negosyo. Binigay ni Roman sa akin ang pera na kinakailangan ko, Mama Mia, nang hindi man lang ipinapasok ang pangalan niya sa kumpanya. Sabi niya, sa akin na raw yun. Sabi niya, hindi na raw mahalaga kung isusulat ko ba ang kanyang pangalan sa mga dokumento. Ako lang daw. Ako lang at katawan ko sapat ng kabayaran. Nung tila perpekto na po ang lahat, Mama Mia, akala ko ay makakapagpahinga na ako. Meron na rin akong marami-raming tauhan noon, may pampasweldo na ako, at syempre, unti-unti nang nagtatagumpay ang negosyo ko. Pero Mama Mia, ang karma nga naman, kung kailan ka hindi handa, kung kailan hindi mo siya inaasahan, tsaka kanya bibisitahin. Totoo nga ang sinasabi nila, hindi natutulog ang karma. Isang araw, Mama Mia, isang napaka-unfortunate na araw. Nahack po bigla ang mga accounts ng kumpanya ko. Oo, sa isang pagkakamali lang, nahack ang lahat. Nawala lahat ng pinaghirapan at pinagpaguran ko. Lahat ng client files nawala, Mama Mia. Na-scam kami ng isang contractor na ako mismo ang kumuha. Nagsabay-sabay ang pagbagsak ko. Iniwan ako ng mga empleyado ko. Siningil ako ng mga kliyente at nabaon-baon ako sa utang. Sa pagkakataon na yun, Mama Mia, hindi lang po mga empleyado ko ang nang iwan sa akin, kundi maging si Roman. Maging si Roman ay binitawan ako, Mama Mia.
Sabi niya, tapos na raw siya sa akin. Nung hinihingi ko ang tulong niya, nung hinihingi ko ang pagdamay niya, alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin, Mama Mia? Hindi ko makakalimutan ang mga katagang yon. Alam mo namang may asawa ako. Alam mo namang walang patutunguhan to. Tapos na ang pagtulong ko sa'yo, Carla. Harapin mo na yang mag-isa. Sabi niya, tsaka tuluyan niyang binagsak ang pintuan ng kondo ko. Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit sa isang iglap lahat ng pagod ko ay nawala. Wala akong ibang mapuntahan noon. Wala akong ibang malapitan dahil wala nga akong kahit na isang kaibigang tunay. Ang tanging natakbuhan ko noon, Mama Mia, ay ang pauwi sa Tondo, luhaan. Halos 7 taon po akong hindi bumabalik sa bahay na yon. Dahil sinabi ko sa sarili kong hindi na ako babalik doon. Sinabi ko noon magtatagumpay ako. Mama Mia, nakakahiyaman pong aminin pero mula po nung nagtayo ako ng sarili kong negosyo, pati mga magulang ko po ay nakalimutan ko. Ni hindi ko po sila mapadalhan. Ang sabi ko noon ay busy ako at nagsusumikap pa akong magtagumpay. Inintindi ako ng mga magulang ko. Hindi nila ako inobliga, Mama Mia. Pero ito pa ang kinahinatnan ko. Pagbukas ng pinto, si Mama agad ang sumalubong at yumakap sa akin. Kitang-kita niya sa mukha ko ang pagkalugmok. Walang tanong-tanong, walang sisi. Kahit na nakita pa niya ang kwento tungkol sa negosyo ko sa news sa TV. Isang mahigpit na yakap lamang ang binigay ng mama ko sa akin. Anak, kahit gumuho yung mundong itinayo mo, andito lang kami na pamilya mo. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, dun ako umiyak at sa harap pa ng aking pamilya. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang pagkapahiya ko. Ang taas-taas na noon ng lipad ko, ang taas-taas na noon ng tingin ko sa sarili ko. Ang totoo niyan, sa taas ng tingin ko sa sarili ko ay bumaba ng husto ang tingin ko sa kanila. Bumaba ang tingin ko sa mga kapatid ko, bumaba ang tingin ko sa mga magulang ko. Inisip ko noon na napakatatamad naman nilang lahat at hindi nila nakamit ang katiting ng tagumpay na tinatamasa ko. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, ang mga tao palang tinitignan ko ng mababa. Sila pa pala ang aakay sa akin para ako ay muling bumangon. Kahit na depressed ako noon, Mama Mia, kahit na pagod ako, pero ang pamilya ko po ang naging inspirasyon ko para magpatuloy na lumaban. Sa loob ng 1 taon, bumalik ako sa basic. Tumulong ako sa mga kapitbahay sa simpleng marketing lamang. Nag-volunteer ako sa mga seminars para sa mga magsa-start up ng business. Unti-unti akong nag-isip ng mga plano. Hindi pala sapat ang ambisyon. Hindi pala maganda ang ambisyon lalo na kung hindi mo ito ibinabahagi sa iba. Ang ambisyon kung wala kang ibang natutulungan ay parang pointless lang din. Na-recover ko ang kumpanya ko, mas maliit na nga lang ngayon. Pero masasabi ko namang mas matatag, Mama Mia. Mas totoo at mas makatao. Ang dating Carla na kayang manira ng kapwa para lang makalamang sa iba, wala na. Hindi ko ikinakaila ang nakaraan ko. Pero pinili ko pong baguhin ang landas ko dahil napagtanto ko, Mama Mia, na hindi pala maganda ang ganong uri ng pamumuhay. Hindi na ako yung taong gustong-gustong akapin ng mundo para lang makilala. Ngayon, gusto ko na lang magbahagi.
Gusto kong ibahagi ang mga pangarap, tagumpay, at ambisyon ko sa mundo ng iba. Lalo na sa mga dating katulad kong ang tingin sa sarili ay tagumpay lang sa karera at pera ang sukatan para malaman mo ang halaga ng isang tao. Gusto kong tumulong sa kanila na matignan na mali ang perspektihiyang iyon. Mali po ang ganong perspective. Hindi kasi kailanman sukatan ng dami ng pera mo at ang tagumpay na tinatamasa mo para sa iyong pagkatao. Mama Mia, kung isa akong bata noon na hindi nag-aambisyon, alam ko rin naman na walang mangyayari sa buhay ko. Kung hindi ako nagsikap, hindi rin ako makakarating sa ganito. Kaya masasabi kong wala ring pagsisisi maliban lamang sa parte na naging kabit ako ni Roman. Yun lang ang pinagsisisihan ko. Pero lahat noon ay kinuha ko po bilang aral sa aking buhay. Sa nakikinig ngayon, kung isa kang super ambisyosa o ambisyoso na gaya ko noon, eto lang ang masasabi ko sa iyo. Walang masama sa pangarap. Pero may mali kung hindi ka natutong magmahal habang tinutupad mo ito. May mali kung natuto kang tumapak ng ibang tao para lang makamit ang tagumpay na gusto mo. Hindi mo kailangang tapakan ng iba para lang umangat ka. Hindi mo kailangang isugal ang dangal mo para sa mga pangarap mo. Sa bandang huli, hindi yung posisyon, yung pera, o yung titulo ang magpapasaya sa'yo, kundi ang pakiramdam na hindi mo sinira ang sarili mong kaluluwa para lang sa mga ambisyon mo. Mama Mia, dati akong bulag sa tagumpay. Pero ngayon nakikita ko ng tunay na kahulugan ng pagiging matagumpay. Ito ay ang pagtupad ng iyong mga pangarap ng may respeto, may pagmamahal at lalong may malasakit sa ibang tao. At ang buhay ay hindi lang para sa iyo. Ang mundo ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng taong nandito. Maraming salamat po, Mama Mia. Salamat sa iyong programa dahil marami kang na-inspire na mga katulad ko. Maraming mga taong nagkakaroon ng direksyon ng buhay, ng rason para magpatuloy dahil sa'yo. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat. Lubos na nagpapakumbaba, Carla. O, diba? Ang ganda ng kwento ng buhay ni Carla. Totoo naman talaga na ang mga ambisyon natin sa buhay, yan po ay fuel. Kumbaga gasolina para magpatuloy tayo, para mangarap pa rin tayo sa kabila ng hirap, para makita pa rin natin ang ganda ng mundo. Oo, yan ay gasolina. Pero hindi ibig sabihin noon na yan na lang ang pinaka-importante sa lahat. Aanhin mo ang tagumpay kung wala ka namang karamay sa buhay. Aanhin mo ang saya, aanhin mo ang yaman kung wala ka namang mapagshishare nito, 'di ba? Mas masarap ang buhay kapag wala kang sinasaktang iba, kapag nakangiti ka sa ibang tao. Mas masarap mabuhay at mas masarap magtagumpay kapag yung tagumpay na yon ay merong kang kasalo. Maraming salamat, Carla, sa pagbabahagi mo ng napakaganda naman talagang kwento ng iyong buhay dito sa ating programa. Nawa ay maraming na-inspire sa mga isinulat at syempre sa mga ikwinento sa atin ngayon ni Carla. Kung ikaw ay isa sa mga na-inspire ni Carla, please wag kang mag-atubiling i-like at i-share ang video na to dahil alam nyo na the more you share, the more na pwedeng magkaroon tayo ng iba pang mga subscribers
Oo, dahil pangarap po natin, ambisyon po natin. Ako, nakarelate naman ako kay Carla. Well, wala naman akong ibang inaapakan habang inaabot ko ang ambisyon natin sa taon na 'to na umabot tayo ng 100,000 subscribers at sana nga tulungan niyo ako para abutin ang pangarap na yon. Alam kong munting pangarap lang yon para sa iba, pero para sa akin ang laki-laki na po nun. Kaya please, tulungan niyo po ako, please. Kung hindi ka pa po subscriber nitong ating channel, please do subscribe to our channel. Click mo lang din yung notification bell para lagi ka pong naa-update sa tuwing meron po tayong bagong labas na mga kwento dito. At syempre, kung subscriber ka na, invite nyo na rin yung iba. Maraming salamat sa ating mga subscribers na bago man o luma at andito pa rin nakikinig. I love you all so much. At dahil dyan, panahon na para sa ating shout out! Hello, ako kay Jeneline Daro. Maraming salamat all the way from Riyadh. Nagwo-work daw siya habang nakikinig. Pabati sa kanyang asawang si Ryan Christopher Mirambil. Hello, Ryan. Hi din kay Pechi Tadlan. Maraming salamat. Oo, nagdadasal din siya na sana makaabot na tayo ng 100,000 subscribers. Sana nga. Hello din kay Bian Ramos, all the way from Hong Kong, kay Maria Elena Abe, kay Jaime Rodriguez, kay Aksa Heliana, Nits Pabualan, maraming salamat. Yiyu Yang. Yiyu Yang, hello sa'yo. Maraming thank you. Raisa, Honey Bun Sugar Pie, hello sa'yo. Mary Garbo, maraming salamat. Hello din ako sa ating mga suki naman talaga na hindi nawawala sa atin. Hay ako kay Purisa Tagiwalo. Hello rin ako sa ating suki na si Jean8864, kay Rosita Benavides, kay Jenny Lynn Seidel, maraming salamat. Hello kay Sally Buma. Hi din ako kay Helen Mata, maraming thank you sa pakikinig mo. Hello din ako kay Viva OFW, kay Rosana Crisostomo Mayet G, Aksa Heliana, kay Marichet Serviano, kay Christy Dimitrial, kay Raul Buen Consejo, maraming thank you. Jeliza Monteser Lacuacha, Ruby Ramos, maraming thank you sa inyo. Maricel Mina, at sa lahat po ng ating mga suki. Kay Ma'am Judith McGovern, and to her husband, kay Sir Reynaldo De Vera, maraming salamat. Kay Ma'am Marvy Montisilio, at sa mga hindi ko pa matandaan, kay Josephina, sino pa ba? Kay Gimaras Girl, Gail Easy, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, I love you all so much. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagmamahal dito sa ating programa. Weekend po ngayon, so i-enjoy niyo po yung araw ninyo. Huwag lang po laging nagtatrabaho at laging humahabol sa ating mga pangarap. Huwag din nating kaligtaan na mag-spend ng time sa ating mga mahal sa buhay dahil alam nyo naman ang pangarap pwede pa bukas, pero yung buhay, kapag nakatakda ng lumisan dito sa mundo, ay wala ng pag-asa pang maibalik ito. Kaya wag nating kalimutan na mag-spend ng quality time sa ating mga mahal. Ako po si Mama Mia, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Hanggang bukas hanggang bukas po ulit. I love you all so much. Mwah, 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 mwah. Paalam, ingat po kayo lagi.